14 sa inyong mga radyo. Para sa Diyos, para sa kayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ang lahat po ng papuri ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat po ng nilalang. Pinupuri po natin ang Panginoong Allah sapagkat tayo po ng mga kamusliman ay kanyang ginabayan sa matuwid na landas ng buhay. Ang sino man na kanyang gabayan sa matuwid na landas ay wala pong makakapagpaligaw at ang sino man na kanyang iligaw ay wala pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Kung kaya po ay ganun na lamang ang pasasalamat at mga papuri ng mga kamusliman sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ako po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa nag-iisang Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ako rin po ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay alipin at sugo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakay Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga pamilya at ganoon din ng kanyang mga kasamahan. Para po sa aming mga kapatiran sa pananampalataya ay ipinaparating po namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At para naman po sa aming mga non-Muslim listeners, ipinaparating po namin sa inyo ang pagbati. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ay nandito na naman tayo sa ating programang Islam ang Solusyon na napapakinggan po tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras mula alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Dito lamang po sa himpilan ng DWS 1494 AM Radio po. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salim Gimbah. Para po sa inyong mga komento, suhestyon o anumang katanungan, 0919-6943-095. Ulitin po natin, 0919-6943-095. Sige po. At ating namang talakayin na isang magandang paksa natin ngayon. Ang programa po ito ay kagandahang loob na hatid sa atin ng The World Islamic Call Society ng bansang Libya. Anong topic natin? Ang ating pong topic ngayon ay itong patungkol po sa katatapos lang na buwan ng Ramadan. Natapos na po. Natapos ng pag-aayuno. Nandito na ngayon sa sakop ng Eid al-Fitr po, na selebrasyon. Kahapon po, ang ating Eid al-Fitr po na pag-umpisa ng selebrasyon, 3 days po yan. Kahapon na Biyernes. Ngayon po, Sabado. Anong petsa ngayon? October 13 ngayon. Kahapon, October 12. Ay isinagawa po ng mga kamusliman ang Festival of Breaking the Fast. Kung tawagin ay Eid al-Fitr. Ibig sabihin tapos na. Wala na ngayon ginugutom. Ngayon, ano ang gagawin natin? Tapos na isang buwan na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ano ang ating gagawin ngayon? Ay mag-ibalik tayo magkwenta.
Mag-inventaryo tayo. Magandang gawin natin pagkatapos ng isang buong buwan na pag-aayuno, tayo ngayon ay mag-inventaryo. Self-inventory. Self-evaluation. Ano ba ang ating mga achievements? Ito po ay natalakay natin noong nakaraang Sabado, ngunit pahapyaw, ngayon po ay buong-buo nating tatalakayin. Marami po tayong mga nakamit nitong nagdaang buwan ng Ramadan. Isa-isay natin, achievements from the Ramadan fasting. Let us evaluate ourselves. Achievement number 1. Unang-unang nakamit ng isang Muslim matapos ang isang buwan ng pag-aayuno, isang buong buwan po na natutunan niya ang tinatawag na pagiging mahintatakutin sa Allah. Taqwa. Yan ang una po. Nabanggit po sa isang aya bilang pinakapaunahing mensahe po ng buwan ng Ramadan na pag-aayuno na katatapos lang. Nabanggit sa isang aya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo mga mananampalataya. Ya ayyuhallazina amanu. O kayo mga mananampalataya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo mga mananampalataya, ang pag-aayuno ay pinagutos sa inyo na tulad ng mga pag-uutos. Tulad ng pag-uutos sa mga mas nauna sa inyo upang kayo ay maging mga al-muttaqun. Chapter 2, verse 183. Wala po sa Quran al-Karim. Ito pong al-muttaqun, pagiging banal na mananampalataya sa kaisahan ng Allah. Ito po ang pinakadinidiinan, isa sa pinakadinidiinan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin ng al-muttaqun, mahintatakutin sa Allah ng lubos sa pamagitan ng pag-iwas sa mga ipinagbabawal, mga kasalanan at mga kasamaan, at pagmamahal naman sa Allah ng lubos sa pamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos na mga kabutihan. Yan po al-muttaqun. At yan po ang gusto i-develop sa atin ng katatapos lang na buwan ng Ramadan. At ngayon, i-evaluate natin ang ating mga sarili. Ano kaya? Since to become Allah-fearing and Allah-loving is our primary goal in fasting, have we learned taqwa? Natutunan ba natin ang pagiging mahintatakutin sa Allah? 1 month na training, 1 month po na seminary. Itanong natin yan sa ating sarili at samutin din natin ng taos-puso ang ating sarili po. Achievement number 2, o po kapatid sa pananampalataya, pangalawang achievement, 1 month of building up our shield, our defense system. Sistema ng ating pagdepensa sa ating mga sarili, sapagkat ang pag-ayuno po ay pagdedepensa, pagtatanggol sa sarili po. Nakalagay po sa isang hadith, ito po proteksyon, itong pag-ayuno, itong pagpapakagutom na katatapos lang natin, kahapon ang nag-ending. Kahapon po ang conclusion. Kumbaga sa graduation, kahapon nag-graduate. Ano po? Graduation kahapon, kumbaga. Nagtapos. Pangalawang achievement po ay 1 month building up our shield. Asyamu Junnah. Ang pag-ayuno ay isang panangga. Sahih al-Bukhari, source natin. Ito ay isang panangga po laban sa impyernong apoy, panangga laban sa mga masasamang gawa. Kapag po ikaw ay nagpapakagutom, nakukontrol mo yung sarili mo. Dahil kung wala kang kontrol, kakain ka ng patago. So dahilan sa alam mo na pinanonood ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka kakain ng patago. Titiisin ng gutom, kukontrolin mo ang sarili mo, at itong self-control na ito ang nagiging daan din sa iyo para magkaroon ka ng self-control sa paggawa ng masama. Ibig sabihin panangga. Nagkakaroon ka ng matatag na panangga upang isangga mo sa iyong mga sariling pagnanasa. Yan ang ibig sabihin ng pag-ayuno ay isang panangga. Nadidevelop sa iyo ang panangga. Panangga mo sa kasamaan. Isasangga mo sa kasamaan. Ito po ang 1 month building up of our shield. Isang buong-buang pagtatatag ng ating sistema ng panangga sa kasamaan. Ngayon, evaluation. After 1 month of training, have we built a shield to protect ourselves?
from the following. Number 1, daily temptation and fitna. Number 2, daily correction of immoralities. Pangatlo, daily vices and evil deeds. And number 4, daily commitment of sins. Ano? Matagumpay mo bang may sagawa ngayon ang iyong panangga? Magandang tanong. Tanungin mo ang sarili ngayon, ano kapatid? Mayroon ka na bang panangga ngayon? Pagkatapos ng buwan ng Ramadan na pag-aayro. Achievement number 3, isang buwan pinagsusumikapan mo ng gusto nang sa gayon mailayo mo araw-araw ang iyong sarili sa impyernong apoy. Ibig sabihin pala, itong pag-aayuno na katatapos natin ginawa na isang buwan, ito pala araw-araw ay inilalayo mo ang iyong sarili sa impyernong apoy. One day of fasting for Allah removes the hellfire 70 years from man. Ang isang araw na pag-aayuno mo, alang-alang sa Allah, ilalayo sa iyo ng Allah ng 70 taon. 70 years travel of the fastest flying bird. 70 years travel. Ilalayo ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno apoy. Bilang katibayan, ito po ang hadith. Walang alipin na nag-aayuno isang araw sa landas ng Allah kung hindi ilalayo ng Allah ang impyerno apoy ng 70 taon palayo sa kanyang mukha. Nakita mo? No servant who fasts one day in the way of Allah, but Allah will take hellfire 70 years away from his face. Sahih al-Bukhari. Source natin. Nakita mo? Ngayon, let us evaluate ourselves. Let us ask ourselves sincerely. For each Ramadan day, have we tried hard enough to bring ourselves 70 years away from the hellfire? Ano kaya sa tingin mo? Ilan na ang mga araw ng Ramadan kaya ang deserving ng 70 years bonus sa rewards na iyan? O baka naman, or maybe we did not succeed with even just one day of fasting. Sayang. Napakasayang. Baka naman, hindi talaga. Wala kang na-achieve kahit isang araw, hindi mo nailayo ang sarili mo sa kumukulong apoy na impyerno. Hindi pumasa. Hindi pumasa ang iyong pagkayuno. So, kinakailangan mga kapatid na maintindihan natin na itong nagdaan. Kahapon nagtapos. Nagdaan po na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan 2007, year 2007, Ramadan 2007. Kinakailangan maintindihan mo na ang bawat pinagsumikapan mong araw ay maglalayo sa iyo sa impyerno po ng 70 years. Yan ang pinaka-the best mo achievement. One of the very best achievements mo na ilayo mo ang sarili mo. Every day is 70 years distance. Nilayo mo ang sarili mo sa apoy. Times 29 days. Sapagkat itong Ramadan natin is 29 days. Hindi natin na-complete ang 30 days sapagkat nakita ang bagong buwan. Gabi ng Huwebes. Ngayon, dumako tayo sa achievement number 4. 1 month earning of multi-reward. This is our 4th achievement. Isang buong buwan na iyong nakamtan, kapatid. Nawa, ang multi-reward. Daming gantimpala, times, and daming times. Nabanggit po sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Umigit kumulang ay ito po ang kanyang kahulugan sa ating wika na naiintindihan. Tinalikdan niya ang kanyang pagkain. He has left his food. Tinalikdan niya ang kanyang pagkain, inumin, at mga pagnanasa para sa akin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa ating binasa na hadith.
Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min al-ansi. الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. He has left his food, drink, and desire for my sake. The fast is for me. Ang pag-ayuno para sa akin. Kung kaya, ang gantimpala para rito. Kung kaya, gagantimpalaan ko ito. At ang gantimpala ng mabubuting gawa ay times 10. Times 10. Sahih al-Bukhari, Abu Dawood. So, ibig sabihin po, multi-reward. 1 month of giving you the chance to earn multi-reward. Sahih al-Bukhari and Abu Dawood ang mga sources. Ngayon, after 1 month of fasting. Ngayon tapos na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tanungin natin yung ating mga sarili. Let us ask, let us evaluate, let us have an inventory of ourselves. Have we earned a multi-reward or are we not reforming ourselves? Still the same old vices, old sins, earning the anger of the Almighty Allah instead of earning the reward, the multi-reward, instead of earning the pleasure, the good pleasure of the Almighty Allah. Baka naman hanggang ngayon wala pa rin pagbabago. Kapatid, did we really abandon the food only for the sake of seeking the pleasure of the Almighty Allah? O baka naman may ibang dahilan? Kaya ka nagfa-fasting? Ano po? Gusto mo lang mag-diet? Gusto mo lang pumayat? Gusto mo lang magpaka-slim? Did we really abandon the drink only for the sake of the Almighty Allah? Yan. Napakagandang evaluation question ito. And did we really abandon the desires only for the Almighty Allah? Ito ang mga tanong na dapat ay maipunla sa kamalayan ng bawat Muslim. Kinakailangan maintindihan mo ang mga tanong na ito dahil evaluatin mo ang sarili mo, ang inventaryo ka. After a month of fasting, have we earned yung tinatawag na ilang times na reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Kita mo? Okay, let us now move to achievement number 5. 1 month of hard work to earn the forgiveness of our sins. Mga kasalanan natin. Alam niyo, ang tao mahilig gumawa ng kasalanan. Ang tao madali matukso ng mga kasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Abay, hindi siya mahilig mag-repent. Hindi siya humingi ng tawad sa kanyang Panginoon. Dapat ang isang Muslim, lagi siya humingi ng kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala upang siya po ay maging matagumpay. Nagbibigay sa atin ng katagumpayan itong pagiging mapagkumbaba na humihiling ng kapatawaran ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa isa pang aya, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. At manumbaling lahat kayo sa pagsisisi o pagtawba o pagrepent. At manumbaling kayo lahat sa Allah sa pamamagitan ng pagsisisi. At manumbaling kayo lahat sa pagsisisi sa Allah o mga mananampalataya upang kayo ay maging mga matagumpay. Napakalinaw. Chapter 24, verse 31. And turn all of you in repentance to Allah at manumbaling kayo lahat sa pamamagitan ng pagtawbah, paghiling ng tawad sa Allah o mga mananampalataya, in order that you may be successful
chapter 24, verse 31, upang kayo ay maging mga matagumpay. Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Chapter 24, verse 31, mga kapatid, sa pananampalataya at dumating ang Ramadan, upang lalo pang bigyan ang isang Muslim ng chance to cleanse his soul from the commitment of sin. Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, lalo higit na nakakatulong sa pagsusumikap ng isang Muslim na mapatawad siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit sa isa pang hadith, ang sino mang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sumusunod sa lahat ng ipinag-uutos nito at maingat sa kanyang sarili patungkol sa mga ipinagbabawal na bagay, katotohanan, siya ay nakapaglinis sa anumang kasalanan na kanyang nagawa bago pa man ito. Ibig sabihin, bago dumating ang Ramadan, lahat ng mga kasalanan o ang mga kasalanan niya ay nalinisan na niya. Ang sino man na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan na sumusunod sa lahat ng mga patakaran nito at maingat na huwag makagawa ng lahat ng pinagbabawal, katotohanan, siya po ay nakapaglinis na sa anumang kasalanan na nagawa niya bago dumating ang Ramadan. Ahmad at ganoon din si Al-Bayhaqi ang ating source. At isa pang hadith, ang sino mang nag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang may kasamang pananampalataya, iman at pag-aasam para sa ikalulugod ng Allah at ng gantimpala, ang kanyang mga nagdaan na kasalanan ay patatawarin. Source natin Ahmad. Nakita mo? Ngayon ay mag-inventaryo naman tayo. Napakaganda po na gawain ng Muslim ang nag-i-inventaryo. Mayroon siyang inventaryo gabi-gabi. Ano kaya nagawa ko maghapon? Ganyan. Inventaryo rin yung sarili mo. Ano kaya? Lugi ka? O ikaw kaya ay tibang-tibang sa mga gawaing kabutihan? Ano kaya? Marami kang nagawang mga kasamaan? Ano kaya mas marami kang nagawang kabutihan? Gabi-gabi na inventaryo, linggo-linggo na inventaryo, buwan ng inventaryo, mayroon ding yearly na inventaryo. Para mamonitor mo maigi, nasaan ka na ngayon sa pamumuhay na mahintatakutin sa Allah. Kaya yan ang purpose ng evaluation. Ngayon, at tapos ang Ramadan, of course, we also have to evaluate ourselves. Para alam mo kung saan ka ngayon nakatayo. Ikaw ba'y nagkulang? Para nang sa gayon, ibulo mo naman ang lahat ng lakas mo para i-reform ang sarili, o ikaw ba naman kaya ay sa tingin mo ginampanan ang lahat ng dapat magampanan? Yan na magandang tanong. Have we cleansed our souls from sin after a month of fasting? Ano kaya? Nalinis mo sarili mo sa pagsusumamo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa paghingi ng katatawaran? Have we now earned the forgiveness of the Almighty Allah? Ano kaya sa tingin mo? Tutuhanan ba talaga ang iyong paghingi ng katatawaran sa Allah? Na hindi mo nababalikan ang mga nagawa mong kasalanan? Hindi mo na uulitin minsan pa, kahit minsan pa, ang mga nagawa mong kasalanan? O baka naman, humihingi ka ng tawad ngayon sa Allah, ngunit at the back of your mind, mayroon ka pa rin planong, minsan, ano tawag doon? Ay, isa na ba? By the pwede sa Islam, nagre-repent ka, meron ka pang planong gawin minsan pa? Or are we just so lazy that one full man has passed by without earning the forgiveness of the Almighty Allah? Naku, napakamalas mo naman na bata. Isang buong buwan, binigyan ka ng chance to repent, ngunit pinakawalan mo ang pagkakataon mo. Wala ka nang ginawa ng natulog. Wala ka nang ginawa kundi gumawa ng mga kasalanan ng paglabag sa kagusto ng iyong Panginoon. Hindi mo pinagsumikapan na mapatawad ka ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Halimbawa, hindi ka talaga naging matagumpay nitong Ramadan. Tatamad-tamad ka, wala kang pakialam. Sige, basta lang, kain ng kain. Hindi ka sumusunod. Ngunit na-realize mo ngayon, nagsisisi ka ngayon, ay huwag kang mawala ng pag-asa.
Don't lose hope even if you are the worst sinner. If your repentance is really sincere, kung talagang tapat, kung talagang taos-puso ang iyong paghiling ng pagpapatawad sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, He forgives all sins. Opo. At talagang totoo na, if your repentance is really sincere. Nabanggit po sa isa pang aya, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Sabihin mo, o aking mga alipin na nagkasala laban sa kanilang mga sarili, laban sa kanilang mga kaluluwa, huwag mawala ng pag-asa sa habang ng Allah sapagkat pinatatawad ng Allah ang lahat ng mga kasalanan. He is indeed of forgiving, most merciful. Chapter 39, verse 53 mula po sa Quranul Karim. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Sakali mo isunod ang Ramadan ay hindi mo talaga nagawa ng tutuhanang pagsusumikap at pabanjing-banjing ka lang. Hindi mo sinusunod ang Panginoon at wala ka nang ginawa kundi paglabag sa kanyang mga kalooban, mga kagustuhan. Ngunit pagkatapos ng Ramadan ay nagsisisi ka. Bakit mo mga nagawa yun? Ha? Naitatanong mo sa iyong sarili, bakit hindi mo ginampanan ng gusto ang mga dapat na gampanan, mga sambayan, mga prayer, mga sala, mga doa, at ng iwa pa mga gawain kabutihan? Ngayon na-realize mo na something dapat ay pinagsumikatan mo to please the Almighty Allah. Ngayon ay mag-repent ka. Don't lose hope, just repent. And repent seriously. Huwag mo nang balikan yung mga kasalanan na ginagawa mo. Magbagong buhay ka na. Huwag mo nang babalikan yung mga paglabag sa kalooban ng Allah. Bigyan mo ng prayer mo yung sarili at pairalin mo ang pagiging mahintatakutin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Achievement number 6, we have learned to sympathize with the poor. Natutuhan natin na maging mabait sa mga dukha, sa mga maralita, sa mga apospalad. Alam niyo, ang isang mayaman ay isang mayaman na nag-reflect, mayaman na nag-iisip. Habang siya ay nagugutom maghapon sa buwan ng Ramadan na katatapos lang, nare-realize niya na ganito pala kahirap ang inaabot ng isang mahirap. Walang pananghalian, walang merienda, gutom. So sa pamamagitan ng pag-aayuno, nagkakaroon ito ng social significance sa buhay ng isang yaman. Nare-realize niya gaano siya kapinaburan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede niyang bilhin anumang pagkain na gusto niyang kainin. Ngunit sa buwan ng Ramadan, sa araw, hindi niya mabili ang gustong kainin, hindi makain ang gustong kainin, ang matitikman niya ay hapdi ng gutom. Dito siya nga nagkakaroon ng simpatya sa mga maralita at dito siya nagiging mabait sa mga maralita. The rich realizes the favor of the Almighty Allah through wealth and now sympathizes with the poor. Kindness to the poor. Now, have we promoted now? This is the question of evaluation. Have we now promoted to ourselves the kindness to the poor? O baka naman pusong bato pa rin tayo? Ha? Baka ngayon matigas pa rin ang mga puso natin? Ha? Are we still stone-hearted and not caring for the poor? One way of caring for the poor is giving sadaqah, charity, kawang gawa, alang-alang sa Allah. Yung bang tutulungan yung kapwa mo? Dudukutin mo yung pera mo. Ha? Aba masakit sa bulsa mo. Dudukutin mo, lalo na kung hindi ka naman gaano kayaman. Tamang-tama lang, pero dudukutin mo sa bulsa mo yung mamahal mong pera na pambili mo siguro na kung ano. Dudukutin mo only to please the Almighty Allah.
Ang intention mo lang ay para lang ito sa Panginoon. At ibibigay mo ngayon sa isang mahirap. Gaano mo man kagusto ang pera na iyan. Gaano man ka-importante sa iyo halimbawa ang bagay na iyan, ay bibitawan mo, ibibigay mo sa isang maralita na ang tanging layunin ay only to please your Lord. Basahin natin yung ayat. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ang mga yaong gumugugol ng kanilang yaman. Ibig sabihin ng gumugugol, gumagasta ng kanilang yaman. At ang ibig sabihin dito ng gumagasta ng kanilang yaman ay sa landas ng Allah. Tulad ng awang gawa, charity, ganyan, sadaka. Ulitin natin. Ang mga yaong gumugugol ng kanilang yaman sa araw at gabi, sa palihim at hayagan, kanilang makakamit ang gantimpala sa kanilang Panginoon, para sa kanila ay walang katatakutan ni walang ikapipighati. Chapter 2, verse 274. Wala silang katatakutan. Wala silang maging kalungkutan. Nakita mo? Yan ang mga tao na gumagasta, na ang tanging layunin ay para sa landas ng Allah. Binitawan mo yung pera mo. Yung pera mo, tagal na siguro sa wallet mo, inaamag na eh. Hindi mo magasto-gasto, meron kang pinaglalaanan. Gustong-gusto mong bilhin isang bagay, pinag-iipunan mo. Ngunit nakita mo yung kapitbahay mo na nasa ospital, yung asawa niya. Gipit, wala siyang pambayad. Yung pera mo, pambili mo ng something na mahalaga sa'yo. Ha? Ngunit, gaano mo man kagusto ang bibilhin mo, gaano man ka-importante sa'yo ang iyong salapi, binitawan mo sa palad ng isang mahirap na ang tanging layunin mo ay only to please your Lord. Yan ang tinatawag na sadaka. Hindi mo binibigay ang pera mo para sakit ang tao, hangaan na ikaw ay mapagkawa. Hindi mo binigay yung salapi mo para nasabihin magkautang ng loob sa'yo yung mahirap. Hindi ang layunin mo ay magkautang sa ng loob at pagkatapos babayaran ka ng utang loob. Kung hindi, ang tanging layunin mo ay because you want to please the Almighty Allah. Ha? Nakita mo? The reward is with the Almighty Allah. On them shall be no fear, nor shall be grief. Ay wala kang dapat na katakutan. Hindi mo mararanasan ng mga bagay na katakot-takot. Kasindak-sindak. Hindi ka matatakot. Hindi ka magkaroon ng sindak sa buhay mo. At lalayuan ka ng kalungkutan. Magiging masaya ang buhay mo. Magaan dalhin ang pakiramdam mo. Kahit na yung pera mo, mabigat sa kalooban mo, ulit ibinigay mo only to please the Almighty Allah. Matapos ang maibigay, mararamdaman mo yung kakaibang saya. Nakatulong ka sa kapwa na nagigipit. Yeah. Dito na sa achievement number 7. So, ini-evaluate natin ang ating mga sarili, mga kapatid, sa pananampalataya. Kinakailangan lang eh. Alangan naman na pagutom ka ng pagutom. Fasting ka ng fasting. You have to evaluate your 1 month fasting. Achievement number 7. The most important objective in life among us Muslims ay not to become rich, not to become the richest man on earth, but the most important achievement that a Muslim can fulfill is to earn the paradise. Paano mo makakamit ang paraiso ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? Nagpangako niya
sa mga yaong mahinta-kakutin sa Kanya, sa mga yaong masunurin sa Kanya, sa mga yaong ang pamumuhay ay only to please the Almighty Allah, hoping for the divine reward at isinasabuhay ang takot sa Allah. Therefore, achievement number 7 is to deserve the paradise. After a month of training, a month of re-education, a month of rehabilitating ourselves, a month of reviving ourselves, 1 month of struggle, the achievement is we become deserving to the paradise, inshallah. We fast on Ramadan to earn the paradise. Nabanggit sa hadith, mula po sa salay sa Abu Umar, humunta ko anya sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at sinabi, pag-utusan mo ako na gumawa ng isang kabutihan na magpapapasok sa akin sa paraiso, ang sabi niya, manatili ka sa pag-aayuno sapagkat ito ay walang kapantay. Pagkatapos ay pumunta ako sa kanya muli at sinabi, manatili ka sa pag-aayuno. Source natin Ahmad, An-Nasai at din ng Al-Hakim. So mga kapatid, sa pananampalataya, nakita niyo gaano kahalaga ang pag-aayuno sa buhay ng isang Muslim. Now, the question to ourselves, bilang evaluation ay, do we really deserve the paradise after a month of fasting? Ito ang pinakamahalagang punto ng buhay ng isang Muslim. Magsumikap siya. Alam mo, lahat ay mamamatay. Walang matitira dito sa babaw ng mundo. Lahat ay babalik sa ating pinanggalingan. At dapat alalahanin ng isang tao na ikaw ay magbabalik sa iyong Panginoon, na hindi ikaw mapupunta sa destinasyon ng apoy, kundi dapat ay doon ka mapunta sa destinasyon ng paraiso. The paradise. Buhay bakasyon. Walang problema. Wala kang babayaran ng mga electric bill, water bill, anong-ano mga bill. Doon puro libre. Ikaw na mahilig sa libre. Libre Meralco, libre na wasa, gusto mo libre, pati bahay, libre, nangingiskwat ka, libre mo pa. Ikaw na mahilig sa libre. Dapat ang pagsumikapan mo, papaano kang makarating sa paraiso dahil doon po libre lahat. Sobra pa sa buhay bakasyon. Sobra pa sa 5-star ang titirahan mo, libre lahat, pagkain, kung gusto mo kumain, ano man gusto mo kainin, libre lahat. Everything is free sa paraiso. So dapat ang isang Muslim ito ang kanyang adhikain sa buhay. Paano mo itanim sa kamalayan mo, sa kamalayan ng mga anak mo, sa kamalayan ng misis mo, sa kamalayan ng mister mo, sa kamalayan ng pamilya mo, na the objective of this life is to earn the paradise. Yan po ang 7 na achievements na sana ay na-achieve ng bawat isa. At marami pa po mga achievements. Kukulangin na ng oras kung lahat natin bibigkasin. In other words, reviving Islamic values to ourselves is the primary concern of Ramadan fasting. Yan pala ang pinaka-objective. Buhayin muli sa ating mga sarili ang mga mahalagang Islamic values. Kaya tayo nag-aayuno. Ha? 7 values na binubuhay muli sa ating sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, reviving to ourselves the value of taqwa, the value of fear of Allah. Number 1. Number 2, reviving to ourselves the value of building a shield to protect ourselves against the commitment of sin, vices, and evil deeds. Binubuhay natin muli sa ating mga sarili ang kahalagahan ng pagtatatag ng isang panangga sa mga kasalanan, panangga sa mga bisyo, panangga sa mga masasamang gawa, at walang iba kundi fasting. Nakukontrol mo yung sarili mo. Kaya nasasangga mo yung sarili mo na huwag gumawa ng masama. Pangatlo, binubuhay natin sa ating mga sarili ang value, kahalagahan ng pagsusumikap na mailayo mo ang kaluluwa mo sa kumukulong apoy. Abay, kung may paraiso, mayroon talaga yung impyerno. Pakaisipin yan. Pangapat, binubuhay natin muli sa ating mga sarili ang kahalagaan ng pagsusumikap nang sa gayon makamit mo ang daan-daan, libu-libo na mga gantimpala na nakalaan sa iyo, kapatid. Panglima,
Binubuhay natin muli sa ating mga sarili ang mga kahalagahan ng pagtawa, repentance, pagsisisi, pagsusumamo para hingin ang kapatawaran mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-anim, binubuhay natin muli sa ating mga sarili ang pagiging mabait. Kahalagahan ng pagiging mabait sa mga dukha, mga maralita, mga kapos-palad. Dapat ka magpasalamat kayo, may pera kang pambili ng pagkain. Yung kapitbahay mo walang pambili ng pagkain, kaya dapat mabait ka sa kanya. Tulungan mo. Maswerte ka nga eh. Mayroon kang hanap buhay. Siya wala siyang hanap buhay. Maswerte ka nga eh. Nakatapos ka sa pag-aaral, kaya naging engineer ka, naging abogado, naging doktor ka. Yung kapitbahay mo, walang-wala. So dapat, you have learned the message of kindness to the poor na matututunan mo kapag ikaw po ay nagugutom maghapon sa pamagitan ng fasting in the month of Ramadan. Nakita mo? Pampito, binubuhay natin muli sa ating mga sarili ang pagsusumika. Yung pag-aasam na makamit mo ang paraiso. Yan pampito. Na nire-revive natin sa mga sarili natin. Bakit kinakailangan natin buhay sa ating mga sarili? Ito mga Islamic values na ito ay sapagkat napapaligiran po ito ng iba't ibang anyo ng jahiliya, iba't ibang anyo ng mga kalamidad. Isa-isahin natin itong mga nakapaligid sa atin ng mga kalamidad. Unang-una, mga major, gano'n mga minor share ay ginagawa, nag-i-influensyahan, pati na yung mga religious Muslims sa ngayon. Sanhi ng kawalang alam sa Islam. Marami pa rin mga Muslim na gumagawa ng shirk, violation sa tawhid, pagbibigay ng katambal sa Allah na hindi nila namamalayan, ang kanila palang sinasamba, ang kanilang hisarib ng Allah, ang kanila palang sinasamba ay ang kanilang bulsa, ang kanilang tindahan, ang kanilang opisina, ang kanilang mga mahal sa buhay, o kaya yung mga nuno, o kaya yung mga engkanto. Marami pa rin Muslim masambahin, ngunit dahil sa kakulangan sa kaalaman, binibigyan ng katambal ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at yan po ang pangunahing kalamidad na nakapaligid ngayon sa kamuslaman. Pangalawang kalamidad ay major and minor bid'ah ay patuloy pa rin na binubulok ang dalisay sana na katuroang Islam sa kamalayan ng mga Muslim. Marami pa rin ngayon ang mga Muslim na gumagawa ng bid'ah, mga innovation, religious innovation. Pangatlo, nakalamity, nakaharap ng Muslim, dumarami ang mga krimen at dumarami ang mga kriminal at ang paggawa ng mga krimen ay nagiging common na lang sa komunidad ng mga Muslim. Dito lang sa Metro Manila, dalawin mo ang mga jail. Quezon City Jail, Manila City Jail, Pasay City Jail, Makati City Jail, Bikutan Jail. Pumunta ka sa National level, pumunta ka sa Munti, New Bilibid Prison, minimum security compound, medium security compound, maximum security compound, pumunta ka sa death row. At hindi lang dyan, pumunta ka sa kulungan ng kababaihan dyan sa Mandaluyong. Halos araw-araw, may Muslim na pumapasok sa kulungan. Ito ang pangatlong kalamidad na kaharap ngayon ng mga Muslim sa buong mundo. Krimen at mga kriminal, dumarami. Pangapat, na kalamidad na kinakaharap ng mga Muslim na kinakailangan talaga ang dapat na gawin ng Muslim na may kinalaman itong fasting sa buwan ng Ramadan to reform yourself para huwag kang makapunta dyan sa mga kalamidad. Pangapat po na kalamidad ay illegal drugs. Shabu ay lalong lumalakas para sirain ang kamalayan at ganoon din ang dignidad at ganoon din ang imahin ng mga Muslim sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa, lalo na mga third world countries. Tulong sa droga. Panglima, na kalamidad na kinakaharap ng mga Muslim ay ang mga immoralidad, mga gawaing zina, panonood sa mga pornographic na panoorin, mga X-rated CD, ganoon din pag-inom ng alak, ganoon din maglasyo na bawal. Nagiging pastime na lang ng mga Muslim. Nagiging pastime na lang ang gawaing zina. Major sin, nagiging pastime. Yan ang isa pang kalamidad na kaharap ng mga Muslim. Panganim, riba ay nagiging napakadali na daan ng mga negosyanteng gustong magtayo ng kanilang commercial empire quickly.
gustong tumayo ng malalaking kita, malalaking tubo, malalaking negosyo sa napakaigsi na panahon. Papasok sa 5-6. Major sin din yan. Pampito, na kalamidad na kaharap ng Muslim ay kahirapan ng buhay, patuloy na lumalamon sa dignidad at karangalan ng isang mabuting Muslim. Gaano ka mabuting Muslim, kumakapit ka sa patalim, kahit na haram, kinakapit mo. Patuloy na sumisira sa buhay ng mga Muslim itong kahirapan ng buhay. Yan ang pampito na kalamidad. Ano kaya dapat gawin ng Muslim? Paano walang kalamidad? Kaignorantihan ng Muslim sa Western technology. Wala siyang alam sa teknolohiya. Paano siya unlad? High-tech na nga ng mundo. Sige nga, paano ka sasabay sa pag-unlad ng mundo? Hindi ka malang marunong magbukas ng computer. Pangsiyam. Kung siya ignorante sa teknolohiya, pangsiyam, ignorante rin siya sa katuroang Islam. Dalawang kaignorantihan, ano ang maaasahan mo sa isang Muslim na pag-asinso? Pangsampu, kurakot na politiko at kawalan ng mga matitino na liderato. Ito ang patuloy na lumalason sa gobyerno ng mga kamusliman. Pangalabing isa, kawalan ng pagkakaisa, kawalan ng kapatiran. Ito po ang nagiging dahilan bakit ang mga Muslim sa buong mundo, 1.something billion, pinakamarami sa buong mundo ay Muslim, 1/4 ng buong mundo ay Muslim. Ngunit sa kabilang nito, ang mga Muslim ay nagiging alipin ng mga kaaway ng Islam. Dahilan sa walang pagkakaisa, walang kapatiran. Yan ang matuto. Pangalabing dalawa, Muslim sa Muslim, galit sa kapwa. Hatred. Nagkakaroon ka ng culture of hate. Pangalabing tatlo, pinakamatindi, nakalamiti, nakaharap ng Muslim ay the image of terrorism has been built up so that the good Muslim communities can become the suspect of global terrorism. Mabait ka ng Muslim, nagtuturo ka ng Islam, suspect ka ng terrorismo. Nadidevelop itong ganitong image ng mga kamusliman, kaya nakakita ka lang na may balbas, iisipin ng kaharap mo sa jeep, terorista ito. Abay, hindi alam, religious man ang kanyang kaharap. Ngayon, saan at kailan magsisimula ang Muslim para harapin ang ganitong klaseng mga kalamidad? Anong gagawin natin? Hindi mo kikilos. Manunood na lang tayo. Wala nang gagawin ng Muslim. Uupo ka na lang at manood. Watch and see ka na lang. Tiklop ang iyong mga palad, ang iyong kamay. Hindi ka kikilos. Hindi ka tutulong. Wala kang pakialam. Wala kang kilos. Bakit ka tinawag na the best among nations kung hindi ka kikilos? At ano ba ang qualification para maging the best? Itinuturo mo ang mabuti. Ipinagbabawal mo ang masama. At naniniwala ka sa Allah. Yan ang qualification to become the best among all nations. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo ang pinakadabes na mga tao na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Itinuturo ninyo ang al-ma'ruf, kabutihan, at ipinagbabawal ninyo ang al-munkar, kasamaan, at kayo ay nananampalataya sa Allah. Nakita mo, kapatid, sa pananampalataya. Yan ang qualification. Pagkatapos sasabihin mo, wala kang pakialam. Hindi ka kikilos. Nakaupo ka lang on watch and see. Ito ang ginagawa ng mga Muslim ngayon sa buong mundo. Watch and see na lang. Nood na lang tayo. Manood, walang gagawin. Dapat mayroong gagawin ang Muslim. Kaya kayo ang pinaka-the-best. Na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan, itinuturo ninyo ang mabuti. Ibig sabihin, kikilos ka, hindi ka pwede upo ng watch and see. Ipinagbabawal ninyo ang masama. Yun ang ibig sabihin na hindi po pwede watch and see ka na lang. Nakikita mo ang kalamidad. Anong gagawin mo? Upo ka lang. Kung hindi mo kaya magturo ng mabuti, magbawal ka ng masama. Tandaan natin. All the above mentioned 13 calamities
are not the root cause of the problem, but rather, they are just the results of the real cause of all our problems. And what is the real cause of all our problems? Bakit mayroong kurakot na politikong Muslim? Bakit? Bakit mayroong Muslim na nangangalunya? Bakit may Muslim na kriminal? Bakit may Muslim na nagbebenta ng shabu? Sasabihin mo dahil kahirapan ng buhay? Abay, kung ang dahilan ng paggawa ng krimen ay dahil sa kahirapan ng buhay, ay di sabihin pag yumaman ka na hindi ka na kriminal. Abay, marami ang mga sobrang kayamanan na ay magnanakaw pa rin. Hindi makakapigil sa iyo yung kayamanan mo para magnakaw ng kayamanan. Kapag nagkaroon ka ng 1 million, gusto mo maging 2 million. Pag nagkaroon ka ng 1 billion, gusto mo 2 billion. So, hindi pa nakahirapan ng buhay ang dahilan bakit yung mama nagbebenta ng shabu. Something else ang dahilan. At ano itong something else? Bakit yung mama hindi ba kontento sa misis niya? Nangangalog niya pa rin. Ganun din yung misis. Nangangalog niya din. Bakit kayo yung mama? Hindi niya magawa na sumunod sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Anak ka na, kapitbahay na niya, muski niya magawa sumama sa muski. Bakit kaya? The reason, ito ang pinakaugat ng lahat ng problema na nabanggit natin kasama na yung 13 calamities. The absence of a stronger iman. Ang kawalan ng isang matatag na pananampalataya. Yan po ang pinaka dapat sisihin. Kaya yung gobernador, nagnanakaw ng kaban ng bayan, kahit mayroon siyang alam sa Islam, ay mahina naman ang kanyang pananampalataya. Kaya nagagawa niyang magnakaw ng alam niya na haram na salapit. Anong i-justify mo, Ber? Sabi mo, gagamitin mo sa dakwa? Ano gagamitin mo sa dakwa? Gagamitin mo sa mga sarili mong negosyo? Alibay mo lang yun. Dahilan sa mahina ang kanyang iman. Therefore, what is to be done? What is to be done is we improve the status of our iman. Ito po ang first step na kailangan ng Muslim sa buong mundo to improve the status of our iman. Alam niyo yung translation na pananampalataya, tapos po yan. Ita-translate mo ang iman. Kaya lang, wala tayong mahiraman na word. Kaya ginagamit na lang din pananampalataya, ngunit kulang pa po yan. Iman, mas malalim, mas malawak ang kahulugan. Kapag ang mga Muslim po ay nagpakasikap, nagsipag mabuti to improve the status of iman. Kapag ang mga Muslim po at kapag ang kanilang iman ay naipunla ng matatag sa kanilang mga puso. Kapag ang mga Muslim ay kinilala ng Allah at tinatakutan ng Allah at walang sinasamba maliban sa Allah. At kapag ang mga Muslim ay naging malaya, hindi lamang sa kamay ng mga tao, malaya sa mga kapwa-tao, kundi naging malaya mismo sa mga pagmanasa ng kanilang mga sarili. At kapag ang La ilaha illallah ay naitatak sa kanilang mga puso at sa kanilang kaluluwa at sa araw-araw na aktibong pamumuhay, ang resulta po ay ang mga sumusunod. Number 1. Ito ang resulta ng iman. At ito ang kailangan ng Muslim. At ito ang paulit-ulit na dinadala sa atin ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mapatatag ang iman. Ito po ang resulta. Pag tumatag ang iyong pananampalataya, number 1, lahat ng kakailangan ng Muslim ay ibibigay ng Allah. Political authority, economic authority, social authority, moral authority, religious authority, and even military authority worldwide, globally. Ganun po yung katindi ng iman. Pangalawa, number 2, ang mundo na ito ay magiging malaya sa mga di makatarungan na authority ng mga naghahari-hariang tao. Number 3, ang mga kamusliman po ay silang magiging authority. Makapangyarihan. Hindi para ang Muslim ay magiging ruling authority, kundi ay to establish the authority of the Almighty Allah. Nakita mo? Abay, hindi yun Muslim magiging authority para maghari-harian ng mga Muslim. Kundi
upang ang banal na authority ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang mangibabaw sa makamundo na authority na gawa ng tao. Nakita mo? Pangapat, ang lipunan ay magiging malaya sa lahat ng anyo ng pang-aapi at kawalan ng hustisya. Panglima, ang hustisya ng lipunan ay maitatatag sa ngalan ng Allah. Pang-anim, ang lipunan na yan, ang hustisya ng lipunan na yan, ang tawag po ng Islam. At ang moralidad ng mga tao ay magiging matatag. Hindi yung immoral na ngayon ay nagaganap sa ating bansa, immoralidad. Pangalo, ang mga puso at kaluluwa ng mga tao ay magiging dalisay. Magiging malinis na ang intensyon mo. At tayo nali, pangsiyam, ang konsensya ng mga, ang konsensya ng tao, ang siyang magiging law enforcer. Magiging policeman. Yung kanyang konsensya, yung kanyang budhi. Paano? Paano ang konsensya magiging pulis? Aba, para makita ang kapatid, ang iyong pagsusumikap na makamit ang ikagugusto siya ng Allah. Yan ang unang elemento ng iman. Pangalawa, ang iyong pag-aasam na makamit ang gantimpala ng Allah. Yan ang pangalawang elemento ng iman. At ang iyong pagiging mahintatakotin sa Allah, itong tatlong elemento ng iman at ang iba pa, ito po ang magiging police system upang harangin mo mismo ang sarili mo. Ikaw na ang magiging security guard ng sarili mo. Ikaw na mismo ang magiging pulis ng sarili mo. Ikaw na mismo ang magiging military ng sarili mo. Ipigilin mo ang sarili mo sa paggawa ng masama. Hindi ka na kinakailangan bantayan pa, gwardiyahan ka ng mister mo o ng misis mo. Ikaw mismo ang gugwardya sa sarili mo na huwag makagawa ng pangangalunya. Ikaw na gobernador, hindi ka na kailangan pang i-audit. Hindi mo kailangan na auditor. Ikaw mismo ang a-audit sa sarili mo. Ganoon po itong solusyon ng Islam. Iman ang solusyon. Ikaw na tatamad-tamad, ayaw pumunta ng muski para magsamba. Yang mismong konsensya mo ang tutulak sa'yo para pumunta ng muski. Isang konsensya na naitanim doon ang pagsusumikap to please the Almighty Allah. Isang konsensya na nandoon ang pag-aasam ng divine rewards at isang konsensya na nakapunla sa tinatawag na pagiging mahintatakotin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nasa sa iyo ang iman na tinutukoy na iyan, ikaw na mayaman, nagahaman, sakim, ikaw mismo ang bubukas ng iyong palad para tulungan ang kapuspalad. Nakita mo? Ito po ang kailangan ng mga Muslim sa ating panahon. Ito po ang kailangan ng reforma. At ang reforma na ating pinapangarap ay magiging posible lamang if we first establish into our heart the essence of Iman, and number two, we put into actual in our everyday life the mandate of Iman. This is the global need of the Muslim world of today. Ito po ang talagang kailangan ng mga Muslim ngayon sa ating panahon. Ito po ang solusyon, mga kapatid, sa pananampalataya. Nawa ay nakapulutan naman natin ang mahalagang punto ang ating tinalakay po dito sa ating programang Islam ang Solusyon na napapakinggan tuwing araw po ng Sabado at Linggo. Pansamantala na naman po kami magpapaalam sa inyo at magbabalik na naman bukas. Opo, ang programa ito ay napapakinggan tuwing araw po ng Sabado at Linggo sa ganap na oras, alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon. Ito po muli ang inyong kapatid sa pananampalataya, Salen Gimba, na pansamantalang nagpapaalam sa inyo para po sa inyong mga katanungan, komento o suwestyon. 0919-6943-095. Ulitin natin, 0919-6943-095. Ang programa po ito ay kagandahang loob na hatid po sa atin ng the World Islamic Call Society ng bansang Libya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. At muli po, pagbati ng kapayapaan sa aming mga kabatiran sa pananampalataya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ang hibilang Higawin-Pamores 1494 sa inyong mga radyo para sa Diyos, para sa bayan.